President Duterte. But sabi ko nga sa kanya whenever I see him na maraming salamat because para po sa akin, he is the best president of our country. The best president daw si dating Pangulong Duterte. Ayun po yan kay Mariel Padilla. Ito, panoorin natin. Because alam mo yung feeling na parang kulang yung 6 na taon para kay President Duterte. But sabi ko nga sa kanya whenever I see him na maraming salamat because para po sa akin, he is the best president of our country that we ever had. Para sa akin po. And you know, during the time na we were all very tested, I mean, nagkaroon tayo ng pandemic, and I think that no one could have handled it or no one could have done a better job than him. So, maraming salamat dahil sa lahat ng ginawa niya para sa atin. So, thank you so much, President Duterte. For me, meron akong mas personal, on a personal level, ang pinaka-pinagsasalamatan ko kay President Duterte ay ang pagbibigay niya ng full pardon, ng absolute pardon kay Robin. So, maraming salamat kay President Duterte. Honestly, sa akin, balls. Ang presidente na may balls. Yan ang kailangan natin. Yan ang kinailangan natin ng mga panahon na yan. At yan siya. He is the best president of our country that we have. Agree ba kayo? Pero para sa akin, mukhang mas maraming agree. Kasi, napalitan na po yan. Iba na po ang Pangulo ngayon. Pero hinahanap po ng iba. Pinag-uusapan pa rin. Nag-iisang Pangulo na pinag-uusapan pa rin at gustong ibalik at gusto na maging presidente ulit. 'Di ba? Ngayon lang na may ganyang pangulo na gustong ibalik ng taong bayan. Gusto maging pangulo ulit. Aminin man natin, nakikita po natin sa mga reaksyon po sa mga kababayan po natin na gusto po nila noon kasi 'di ba? Napapansin nyo yung mga politiko, mga kasundaluhan, mga kapulisan takot gumawa ng hindi maganda kasi may mangyayari talagang hindi din maganda sa kanila. Kaya hinahanap po siya. Yun po ang mahirap ngayon sa panahon po ni Pangulong Bongbong Marcos kasi nakukumpara po talaga siya sa dating administrasyon. Kung ano yung pamamaraan na ginawa po ni dating Pangulong Duterte, no choice po yung Pangulo ngayon na si BBM ay siya po yung makumpara dyan kay Duterte. Mahaba pa yung panahon para patunayan ni Pangulong Bongbong Marcos na may magagawa siya. Magtrabaho siya para mas marami pa siyang magawa kaysa mga achievements na na hindi makakalimutan ng taong bayan para darating ang panahon mapalitan siya naman yung hanap-hanapin. 'Di ba? Kasi ganito kasi yan. Pag meron kang kakaibang nagawa, hanap-hanapin ka talaga. Ito po ang nangyari kay dating Pangulong Duterte. Payag ba kayo na tumakbong senator si dating Pangulong Duterte? Kasi gusto nila pumasok ulit ito sa politika. Pero pwede naman, mananalo naman talaga yan. Pagdating sa 2028, pwede kaya na bumalik siya? Kung gugustuhin ng taong bayan, kaya. Pero sa tingin ko po, para sa akin, ayaw na. Ayaw na ni dating Pangulong Duterte. Nasubukan na niya at alam niya na matrabaho talaga, stress talaga. Naipakita na niya yung kakayanan niya. Paano maging Pangulo. Kaya, huwag na nating i-push na ibalik siya kahit sa pagka-senator, kahit hindi na siya tumakbo. Suportahan na lang kung sino po yung ini-endorso niya. Makinig na lang sa sinasabi niya. Kasi maraming mga nagsabi at nagsisi dahil hindi nakinig sa sinabi niya noon. Yung tungkol kay Marcos. May mga sinabi siya noong eleksyon. Pero pagdating sa ngayon, may mga nagsisi na dapat nakinig sila kay Tatay Digong. Bakit sila nagsisi? Anong meron sa administrasyon ngayon? Ba't sinasabi nilang nabudol? Ano kayang meron? Hintayin na lang natin. Malay nyo, matutupad yung 20 pesos na bigas.